Balita mula sa lalawigan ng Davao del Norte, isang batang 12 taong gulang ang iniligtas mula sa kanyang sariling ama na umano'y humalay sa kanya. Ito pang mas masaklap, nagdadalang tao ngayon ang bata. Si Brazil Kempis ng GMA Davao naka-alerto 24. Nitong Martes Santo na magtungo sa GMA Superradyo dito sa Davao City si Aling Inday. Di niya tunay na pangalan. Humihingi ng tulong ang ginang para makuha ang 12 taong gulang niyang anak na babae na umano'y ginahasa ng sarili nitong ama. Ilang taon na raw hiwalay si Aling Inday sa kanyang asawa, kaya't labis itong nangamba matapos malamang minules siya at hinalay umano ang kanyang anak. Nito lang daw Marso, nagpatiwakal naman ang isa pa niyang anak na babae, edad 11 taong gulang, dahil din umano sa pangmumolestya ng ama nito. Siyang mga parenteng istorya nga, kung wala pa nang tadaw ko ni Bia, dili ako na may nanang akong mga anak. Pero dili man ako may katarungan nga inanaon niya akong mga anak. Ayam purang anak. Dapat dili niya naon. Miyerkules Santo nang ma-rescue ng Municipal Social Welfare District Office sa Tagum City, Davao del Norte, ang bata na kumpirmang 7 buwang buntis ito. Agad namang nakatakas ang ama ng biktima at kasalukuyang pinaghahanap. Kasalukuyang isinasailalim sa counseling ang bata. Kuan yun siya, nasa sa state of trauma yun siya. Sinuot pa magasubak ang bata. Mula sa Davao City, Brazil Kempis ng Katutok, 24 oras. Hustisya ang hiling ng pamilya ng Pinay na napatay sa Amerika noong isang linggo. Ang Pinay ay kabilang po sa mga pinagbabaril na isang lalaking nag-amok sa isang eskwelahan noong nakaraang linggo na Katutok si Cara David. Walang ibang pangarap si Kathleen Ping Vicuna kundi ang mamuhay silang mag-anak ng magkakasama sa Amerika. Nagtatrabaho bilang receptionist sa isang eskwelahan sa East Oakland si Kathleen. Kasama na niya sa Amerika ang anak niyang si Kaiser. At sa Oktubre naman, mapepetisyonan niya sana ang asawang si Ian. Ilang hakbang na sana sila sa pangarap pero biglang nawala sa isang iglap. Isa si Kathleen sa 7 taong nabaril ng mag-amok ang isang lalaki sa Oikos University sa East Oakland noong April 2. Hinostage ng suspect si Kathleen na nooy nasa front desk at saka pinatay. First girlfriend ko siya. Yun. Kaya... Yan. Kasi pag sinabi kong... Nung sinabi ko nga sa kanya, siya na yung sa daddy. Biglang nawala yung mga plano ko. Ilang years namin planano yun. Tapos sa isang iglap nawala na lang bigla. Masakit man sa kanila, tanggap na raw ni Ian ang pangyayari at ipinapaubaya na lang sa batas ng tao at sa batas ng Panginoon ang lahat. Siguro bahala na yung batas ng Amerika dun sa pumatay dun sa asawa. Yun na lang. Tapos pagpapasa Diyos ko na lang yun. Sana mabigyan na nga ng justice din yung pagkamatay niya. Hawak na ng mga pulis sa Amerika ang suspect sa pamamaril na nakilalang si Juan L. Go, isang dating nursing student sa naturang universidad. Nakatakdang lumipad patungong Amerika si Ian para maiburol na ang asawa. Sa Amerika na rin nila balak ilibing si Kathleen. Mapait man ang sinapit ng asawa, hindi bumibitaw si Ian sa pangarap na manirahan at makapagtrabaho sa Amerika. Dahil American citizen ang anak nilang si Kaiser, umaasa si Ian na maitutuloy pa rin ang petition papers niya kahit pumanaw na ang asawa. Siguro naman, kasi US citizen yung anak ko, so malamang i-allow nila ako na mag-stay doon kasama yung anak ko para maalagaan. Cara David ng Katutok, 24 oras. Chika Minute! Talaga nga namang walang imposible sa taong nagpupursige. Tulad na lang ng ilang artista na patuloy sa pag-aaral kahit busy sa trabaho. At pati si Manila Vice Mayor Isko Moreno na dating namamasura, hindi makapaniwala na nag-aaral na siya ngayon sa Harvard University sa Amerika. Ang chikatin ni Lars Santiago. Kahit paunti-unting units, naigapang ni Bianca King ang kanyang college studies at ngayon natapos na ang kursong Bachelor of Arts in Digital Filmmaking. Bagamat busy sa iba't ibang commitment, naniniwala ang aktres na importante pa rin sa mga artistang katulad niya ang pag-aaral. Gusto ko maging good example talaga na parang hindi lang porket artista ako, na kumikita ako ng malaki nga daw, diba, na hindi importante sa akin yung education. And yung isang factor na rin, bilang artista, kailangan mo talaga ng pambalanse sa buhay.
Pag-aaral din ang hinaharap ngayon ni Manila Vice Mayor Isko Moreno. Nasa Harvard University siya at nag-aaral ng local governance. Pag-aaralan ko yung mga krisis na nangyayari. Natural or man-made disaster. Mahalaga to lalo na sa bansa natin na sa loob ng isang taon, ilang beses tayong binabayo ng bagyo. Ni sa panaginip, hindi raw inakala ni Isko na makakatuntong siya sa Harvard. Namamasura lang siya noon sa Smoky Mountain at sumasideline sa pamamasada ng pedicab sa Tondo para may pantawid gutom. Isang basurero, isang sidecar boy. Ngayon, masuswertihan mo mag-Harvard na. But the thing is, ang sinasabi ko sa ating mamamayan, kung ito nangyari sa akin, pwede rin mangyari sa kanila. Huwag makalilimot na manalangin sa Diyos. Nahirang naman ng Malacanang si Derek Monasterio para maging ambassador for the youth. At ang gusto raw niya ay ipamulat sa kabataan ang kahalagahan ng pag-aaral. Pag nag-focus sa studies, parang sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na po yan. Gaganda na yung direksyon ng buhay. Saka syempre, una kay God, sunod sa studies, sunod sa family. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Mamaya sa Chika Minute, Elmo Magalona nahirapan daw sa ilang dramatic scene sa pelikula nila ni Julian San Jose. Tutukan yan. Mike? Salamat, Pia. Matagal na po ang pinagbabawal ang pagliligo, swimming o paglangoy sa Manila Bay. Pero hanggang kanina, napakarami pa rin po ang naligo roon. Maigpit na paalala ng mga eksperto. Samot-saring sakit ang pwede makuha sa pagsiswimming sa Manila Bay at sa iba pang ilog sa Metro Manila. Nakatutok si Ian Cruz. Kung ang ilan nating kababayan sa mga beach dumayo nitong Holy Week break, maraming taga Metro Manila na wala raw budget mag-out of town sa Manila Bay nag-relax itong Easter Sunday. Tulad ng tagpo sa mga beach resort, may nagtayo pa ng tent at nagluto para mag-picnic. Mapabata, matanda, di alintanang sakit na makukuha sa maruming tubig. Hanggang kaninang umaga, marami pa rin naliligo. Kahit matagal na ipinagbabawal ang pagsiswimming doon, tulad ni Marvin Lasara, nakasama pa ang 3 anak. Wala kasing ibang maliguan eh. Kaya dito lang kami naliligo. Dahilan naman ng iba, libre raw kasi sa Manila Bay. Wala na ibang mapaliguan eh. Hindi dito lang. Kung sa iba naman po, may bayad din eh. Hindi na kailangan ng eksperto para alamin kung marami talaga ang tubig dito sa Manila Bay. Ang lumulutang ng mga basura ang patunay rito. Pero hindi ito alintana ng ating mga kababayang patunay na lumalangay rito. Para sa kanila, dito lang daw sila makakaligo ng libre. Ang pamilyang ito naman sa Freedom Island sa Parañaque nagtampisaw. Di rin alintana ang maruming tubig. Nagmisulang resort din ang ilalim ng Guadalupe Bridge sa Makati at Pantaleon Bridge sa Mandaluyong City. Pero paalala ng Medical Director ng Ospital ng Maynila, libre nga maligo sa mga dagat o ilog sa Metro Manila, pero hindi ka libre sa sakit. Skin disease at sakit sa baga ang ilan lang daw sa maaaring makuhang sakit sa paliligo sa maruming tubig. Maaari rin daw magka-gastritis, typhoid fever at cholera kung makainom ng kontaminadong tubig. Paano kung pasukan ang tenga mo? Magda-dive ka di ba? So, pwede ka mag-otitis media, magkaroon ng infection ng tenga. Siyempre, yung mata mo, no? Pwede ka na naman mag-conjunctivitis or any eye diseases. O pwede kang mag-upper respiratory tract infection kasi may papasok sa ilong mo. May mga cilia or may mga na hair na pwede mahinto doon yung ibang microbes. Ang Philippine Coast Guard, aminadong hirap silang pagbawalan ng mga kababayan nating naliligo sa gilid ng Manila Bay. Sa dami kasi niyan ay kung arestuhin mo yung isa, dalawa, magrereklamo yan bakit hindi inaresto yung iba. So ang atin is we remind them na bawal, we remind them na delikado, hazardous yung lugar na yon dahil baka may mga debris doon, and we provide safety. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. May gaganapin pong huling misa sa Miyerkules para sa namayapang broadcaster na si Angelo Castro Jr. Gaganapin po yan sa St. Peter's Parish sa Commonwealth Avenue sa lungsod ng Quezon. Ayon sa anak ni Angelo na si Diego, pagkatapos ng misa ay dadalhin muna sa bahay ang abo ni Castro. Bukas naman ay dadalhin ang abo sa ABS-CBN kung saan nagsilbi si Castro ng maraming taon. Pumanaw si Castro nitong Huwebes dahil sa sakit na lung cancer.
Muli, nakikiramay po ang GMA at maging ang aking personal na pakikiramay sa mga naulila ni Angelo Castro Jr. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Simula nitong Biyernes Santo, 3 tao na ang nasawi sa magkakaiwalay ng pamamaril ng mga sospek na mga nakamotorsiklo sa lungsod po yan ng Marikina. Nananawagan ngayon ng mga kaanak ng mga biktima paigtingin ang seguridad sa kanilang lugar. Si Chino Gaston, naka-Alerto 24. Hindi na raw mapagkakaila na problema ang mga riding in tandem ng mga kriminal sa lungsod ng Marikina. May mga ipinaskil na nga karatula sa mga kalsada sa Barangay Parang na nagbababala laban sa mga riding in tandem. Kahapon lang, 2 sospek na demotor ang sinasabing pumaslang kay SPO3 Rocco Matic ng Quezon City Police sa Barangay Parang. Pasado alas 5 ng hapon kahapon, naghihintay sa loob ng kanyang sasakyan si Matic nang siya'y pasukin ng isa sa mga salarin at binaril sa ulo sa harap mismo ng kanyang anak. Hanggang ngayon, inaalam pa rin ng mga investigador ang motibo sa krimen. Dito sa kaso ni SPO3 Matic, hindi tayo muna makakapag-speculate dahil lumalabas dito na talagang sinigurado yung pulis na mapatay. Dati pala itong na-assign na sa iba't ibang operating units ng PNP. Meron pa tayong nagsabi dito na dati siyang member ng PAOK, TF before, and na-assign din siya yata sa Anti-Illegal Drugs Task Force. Kahapon din, bandang alas 9 ng gabi, binaril din at napatay ng 3 demotor na sospek ang dating sundalo na si Jaime Naval sa loob ng bahay niya sa Barangay Parang din. Ayon sa Marikina Police, noong Biyernes Santo, isang tricycle driver ang binaril din ng mga sospek na nakamotor. Dahil sa sunod-sunod na insidenteng ito, panawagan ng kaanak ng ilang na biktima na higpitan ang seguridad sa lugar nila. Ganun lang ba kadali pumatay ng tao dito sa lugar namin? Particularly dito sa Barangay Parang. Pag nagbabasa kami sa threading ng Facebook dyan sa Marikina News, walang ibang nababalita kundi dito lang sa Parang. Hindi ko naman din, hindi ko alam kung sinong sisisihin namin, kung ang lokal na barangay ba, ang pulis ba. Dahil sa totoo lang, kulang na kulang kami sa pulis. Kanina, habang nag-iikot kami sa Barangay Parang, bigla kaming tinawag ng ilang residente. Kaho-hold up lamang daw kasi ng optical shop na ito. Ilang minuto lang, dumating ang mga pulis pero wala silang mga baril. Nang tanungin namin kung bakit wala silang dalang baril, wala pa raw talaga silang issued firearm mula sa PNP. Di na rin nila inabutan ang mga sospek. Ayon sa tindera ng optical shop, tinutukan siya ng patalim ng 2 desombrerong lalaki at nilimas ang cellphone at pera ng tindahan. Sa lugar pa lang na ito at mula lang nitong Enero, pang-4 ng biktimang optical shop na ito. Nagulat kami itong insidente na ito, sunod-sunod sa Parang lang. Kaya nga ang utos ng ating mayor na imbestigahan mabuti kung bakit sa isang barangay lang. Kasi kung talagang grabe ang krimen dito sa buong Marikina, hindi, one particular barangay lang nagkasunod-sunod. Ayon sa Marikina Police, gustuhin man daw nilang dagdagan ang mga pulis na nakadeploy sa buong Marikina, may kakulangan daw talaga sila. 300 lang daw ang pulis sa lungsod sa ngayon. Ang mga pulis naman na walang baril na rumisponde ay galing daw ng NCRPO at wala pang naka-issue na baril sa kanila. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Susunod, ngayong bakasyon, ano-ano kaya ang pwedeng pagkaabalahan ng mga kabataan? Pagpopose ng mga turista sa cruise na ginamit sa Senaculo, inuulan ng batikos. At sa Ilocos Zoo, imbes na Easter egg hunting, mga itlog, tila ba pinag-boxing? Yan ang susunod, dito lang, sa 24 oras.